Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 8, 2021 at Friday. So red day po ulit tayo ngayon. So talagang sinundan niya yung negative na market natin kahapon. So nag-close tayo below 7K, 6,906.86 level. And then yung loss natin, negative 0.64%. Pero nakapagtaka, talagang binuhusan ulit tayo dun sa closing period. So medyo mahirap makita yung galaw ng market natin kasi after magkaroon ng gains yung mga stocks natin, talagang puro profit taking po yung ating mga investors naman dito sa ating market. Pero ang maganda lang na nakita natin, more than 1 billion yung pumasok po na net foreign buying po dito sa ating market. So nandiyan lang po sila. So shake out lang ba tayo? Hopefully kasi wala naman akong nakita na masyadong negative news dito sa ating market, plus dalawang araw na okay naman po sa global market, sa Asia at saka bandang US. So anyway, tingnan natin for the coming few days kung talagang shake out lang yung ginagawa po nila kasi kaka-breakout pa lang na rin sa 7,000 levels. Tapos yun nga, wala tayong masyadong net foreign buying for the past few weeks naman. So siguro na pumopondo pa rin sila. Kaya ganyan, puro shakeout po yung nakikita natin na galawan naman sa kanya. Ayan, so pag-usapan po natin yung ating trending stocks for today. Si Converge po natin, kasi nga medyo malakas ulit yung drop. So negative, more than negative 10%. Kala ko i-close niya to ng maganda kasi medyo nagre-rebound na siya pero nagkaroon pa rin ng malakas na profit taking. So siguro sumabay na sa sentiment ng ng Friday, di ba? So tapos medyo malakas yung drop niya kahapon naman. So si BSC po yung winner natin of the day. So medyo maganda yung galaw. ACE, so okay pa rin yung galaw niya. Si dito nag-bounce to kanina pero nabuhusan din sa closing. BDO, ayan. So finally guys, yung mga banks natin kung papansin mo, nag-i-start na po sila. So hopefully, kasi ngayon medyo malakas po yung kanilang galawan. So si Wilcon, ganda rin ng niya, di ba? So ang lakas ng niya, ang lakas ng rebound na close niya yung gap and then tsaka ulit siya nag-bounce. Pinitik po siya during the closing, and then si FGen, ganun din, nag-shake out and then nag-close din naman siya na maganda for today. Ayan. So pag-usapan din po natin ng konti yung ating PSCI index naman. So as usual guys, kung bako lang dito sa ating channel, so disclaimer ulit, for educational purposes lang po yung ginagawa natin na video. So personal study ko lang po ito at later on, pag mag-decide ka na mag-buy, sell, or hold ng stocks, personal decision mo po dapat yung gagamitin mo kasi meron nga pong involved na risk po dito sa ating markets. And then, kung bago ka lang guys dito sa ating trading channel, so madalas kong sabihin, please don't forget to subscribe. At kung meron kang time para sumali sa ating trading community, i-check mo yung ating membership button naman sa kanya. So nag-guide po tayo ng mga kasama natin na traders or investors na medyo nahirapan dito sa ating market. So pwede ka pong sumali sa ating trading community. So pag nag-join ka dito, i-message po ako para maisama kita sa ating trading community naman. Or sabi nga sa inyo, kaya ako kayo pinagsusubscribe para meron kayong updates, halos daily naman, di ba? Meron tayong updates with regards sa technical analysis, especially ang topic natin is yung mga trending stocks po dito sa ating market, yung mga pinag-uusapan, yung mga may catalyst or yung mga umarangkada na stocks natin. At least alam po natin kung ano naman yung nangyari sa kanila. Or check mo din yung ibang section dito, meron tayong company reviews, so nagre-review po tayo ng mga companies. Yung ating profit or loss, so mga sample trades, so sabi nga natin, mga textbook style na trades natin. Basic indicators, technical analysis is yung ating mga indicators naman. So kung depende sa'yo para makita mo kung ano yung direction ng market, so pwede mong i-visit yung ating mga indicator section. Yung ating fundamentals, syempre, risk management always pag pumapasok tayo sa stock. Halimbawa, napabili ka sa medyo mataas kay Converge ICT, at least alam mo yung gagawin mo ngayon na medyo malakas po yung kanyang buhos. Kaya madalas kong sabihin sa inyo guys, aralin natin yung mga stocks na binibili. Baka sobrang overbought na tapos namimili pa rin tayo sa kanya. Very very prone po siya sa profit taking naman. And then sa mga na-curious, sabi ko nga dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to, yun nga, nag-venture tayo into NFT games. Ito kasi madalas napuntahan ng mga Pilipino sa ngayon para pag-aralan naman siya.
ano yung mga galaw dito kasi mga play to earn yung mga nire-review natin dito sa kanya. So anyway, meron din tayong review siguro later on, babalik din tayo sa ating cryptocurrencies kasi maganda rin yung ano, yung mga galaw ng mga cryptos natin, di ba? So i-check mo na lang po to. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account. So kanina meron tayong isang article sa ating website na Bodega Peak. So check mo po 'yan. Kanina din nag-post din ako about sa Converge. So parang ang ganda niyang saluhin based dito sa drawing natin kasi nga nag-bounce siya dito sa ating FIB 50. Yun nga lang unsuccessful siya. So malaking red candle pa rin yung closing naman natin sa kanya. Yan. So follow mo ako guys dito para updated ka dun sa mga pino-post. Ganun din po sa ating Facebook page. Ayan. So meron tayong mga article about sa PSE market. Ito yung pinaka-website natin guys, Bodega Peak. So check mo na lang kung ano po yung mga nilalagay natin dito. Baka po makatulong sa yung trading journey. So yung mga basic yan, mga trading journal, cost averaging, yung mga tinitignan natin na blue chip stocks. Ayan, so mga basic po about sa markets or yung mga latest na pinopost natin is yung sentiment na nakikita natin doon sa mga stocks at dito po sa ating PSE market as a whole naman. Okay? Ayan, so sa mga gusto po ng guide, ito yung pinaka-main channel po natin sa kanya is yung ating patron na Palaboy Trader. So dito po, meron tayong iba't ibang levels ng trading community. So ginawa ko po siya to cater yung kung ano po yung gusto mo na levels naman sa kanya. So i-check mo na lang, bukas pa po siya until early next week. Pero after nun is i-close ko na po siya. Ayan. So, doon po sa mga nahihirapan sa trading or yung mga hindi pa masyadong marunong, mga bago pa lang, at then gusto nyo po ng guide is, ito po yung ginagawa natin dito sa ating Patreon. So, meron tayong mga studies, group studies dito sa kanya, or during the trading is kasama po natin sila, ginaguide po natin yung ating mga kasama naman. Okay? So, i-check mo po yung ating Patreon. So, tingin tayo dito sa ating 2Trade Asia na broker. So, sabi ko guys, baka next week yung yung promo natin. So, wait mo na lang para meron kang discount. So, mas mababa kasi yung yung normal na pag meron tayong promo, di ba kasi ito yung 2Trade Asia Prime, yung pinaka-platform natin, yan, madalas kong sabihin, 25K kasi yung minimum para magamit mo itong pinaka-basic na platform niya. Ito, yung Prime kasi may marami siyang options sa charting at saka yung mga conditional buying, yun yung strong points niya as compared dun sa normal na yung classic na 2Trade Asia natin. Ayan. So wait mo po yung promo natin. Hopefully next week malabas na po nila yung ating video na ginawa naman. Ayan, so medyo maganda yung kaya tataka ako bakit pinitik na naman sa closing yung drop natin, so grabe. So ang lalakas ng shakeout dito sa market natin, ang lalakas ng pitik, pero pag hindi ka nag-profit ka agad, yun nga, bumabalik din siya, 'di ba? Nakita mo si Globe, kinain din niya yung isang araw na laki ng kandila ng breakout niya. Kinain din niya in the last 2 days. So, hindi mo magets ngayon yung galaw ng market. Kakaiba siya. Medyo malakas po yung mga pitik. So, tingnan mo na lang kung ano yung mga pinapasok mo. Hopefully, meron siyang fundamental para hindi ka naman madaling ma-shake out. Ayan. So, yung ating net value. So, ito yung sinasabi ko kaya nagtataka ako but ang lakas ng drop Meron tayong net foreign buying na guys. So, di ba for the last few days, nagtataka ako, umaakit yung index. Tapos, benta ng benta yung foreigners. Ngayon, after naman ng magkaroon ng bentahan na malakas for the past 2 days, saka naman nag-ipon yung foreigner. So, smart money. So, alam nila yung ginagawa nila. So, anyway, nandiyan po sila. Hopefully, masundan pa siya kasi pag nakita natin ilang araw na billion yung pumapasok. Very good sign po yan na healthy yung ating market. So, ngayon, ang laki ng transaction value, umabot siya ng 13.48 billion. So, kaya nga lang, hinila yung index kasi natin, itong si Converge. So, nung closing, drinap pa siya. Nag-close siya, negative 10.4%. And then, sinundan ni Globe, Jollibee, ICT, yung mga runners natin, namula lahat. Tapos, konting-konti lang po yung nakita natin na green, which is nandito sa finance sector. So, malakas din pala yung mining. So, sino ba sa mining natin? Si SEC na naman buying na bounce. So, si FGen, ayan, maganda. Pero yung banks, andito lahat. BDO, Metrobank, Security Bank, si BPI lang hindi nasama. Saan ba si BPI? Namula si BPI negative 1.76%. So 25% yung participation po ng ating foreign investors. So namili lang sila and then locals yung local siguro yung nagpa-drop ng ating market So yan po yung overall picture ng ating market for the day naman. So tignan po natin yung ating charting.
Yan. So, not so good yung ano okay na sana kanina 'di ba? Nakita ko ng umaga pagkasilip ko sa kanya, ayos kasi nag-bounce na naman tayo. Pero ngayon, pag tinignan mo yung pinaka-chart natin, bumalik ulit tayo sa ilalim ng ng trend direction. So, tingnan po natin by Monday, hopefully, meron siyang bounce. Inisip ko naman, itong last 2 days, puro profit taking lang talaga yung nangyari sa kanya. So, and then, inisip ko, parang shakeout siya. Kasi nga, ang lakas naman ng net foreign value. So, hopefully, by next week, mag-rebound siya para yung RSI level natin, hindi siya pumasok dito sa ibabaw. So, okay lang, kahit ganyan na medyo nagda-drop siya, basta nandito siya sa above ng 50% RSI value para kahit papano medyo okay tayo yung sentiment natin sa market po natin. Ayan. So, hindi pa naman basag yung yung pinaka-trend direction ng ating PSEI. Ayan. So, bago pala yung indicators ulit. So, nandiyan pa rin naman yung yung trend direction natin. Malakas pa rin naman. Hopefully, ma-sustain niya po by next week. So, dami na namang bagong candidate, di ba? Si Senator Bato, di ba? Candidate for president po natin. Ayan, si Ma'am Lenny naman ng isang araw. Ayan, so ang dami na nating candidates. Ayan. So anyway, hopefully maging maganda yung sentiment natin by next week. Kasi yung COVID cases natin, 'di ba kanina, yan, hindi pa pala tayo nakapag-discuss dun sa ating Twitter. Ayan, so balikan natin si Twitter bago natin balikan yung pinaka-chart natin. Ayan, so nawala tayo sa direction. Ayan, so may good news tayo dito guys sa ating Twitter. Nagkaroon po ng Nobel Peace Prize si Ma'am Maria Ressa ng ating Rappler kasama si Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression. Ayan, so nabigyan siya na nakaano na ba siya? Hindi ko alam kung may kaso pa rin si Ma'am Maria Ressa. Ayan, so anyway, congratulations po sa kanya. Very big thing po yan, Nobel Peace Prize. So, internationally recognized po yan. So, yung ating COVID cases, ayan, so hindi pa rin ganun kalaki guys. So, okay lang yan. Nasa-sustain ng ating government, yung kanilang controls. Kasi nasa 10,670 levels tayo. So, hopefully, bumaba pa siya. Manila Water, so nakabalik na si Manila Water, no? Consortium with Saur, SAS, and Mayahona Company has been awarded the management operation maintenance contract with the National Water Company Kingdom of Saudi Arabia. So mukhang ang ganda ng earnings ni Mr. Enrique Razon, di ba? Na-timingan niya yung pasok niya kay Manila Water. Kasi ang baba ng bili niya dati nung nagkakaproblema siya. So AGI 1.37%. The board has authorized a new buyback program of up to 4 billion. So laki niyan. Hopefully maging kagaya siya ni Robinsons Retail Holdings. Yung galaw pala niya malakas pala yung nun. Last time yung share buyback. Ayan, hindi ko napansin 'yon. So ito yung net foreign buying natin. Umabot siya ng 1.47 billion. All day nagpaparamdam na. Ayan, so malapit na po. So ilang araw pa ba? Next week na yata to, no? O next weekend. So malapit na po yung offer period natin. So IATF allows the point-to-point interzonal travel of following the individuals from NCR to areas under GCQ and MGCQ. Those outside the 18 to 65 age group. Ayan. So anyway, good news. So magkakaroon na ng travel ulit. Fully vaccinated individuals coming from green or yellow list countries need to undergo facility-based quarantine until the release of their negative RT-PCR. Ayan. So magkakaroon pa rin ng quarantines. Business within ASEAN must make use of online tools to facilitate trade with the region. Ayan. So anyway, reminder lang siguro yan. SEC clears 4 public offerings. So may mga public offerings tayo. Alam ko si Jollibee, si Mega White, yun yung dalaw nabasa ko dyan na meron silang public offerings. Manila Water, 52 weeks high. Ayun, lakas. PayMongo, GCash, partner to offer buy now, pay later option. So nagpaparamdam si PayMongo. Akala ko si Paymaya, hindi pala si Paymaya yon. DNL positioning for faster growth with upcoming plant expansion. Ayan, so mukhang ito yung bagong target ni Ma'am April. So DNL, check po natin yan. Globe sets unit number portability on October 12. So na-delay yata to PSA back above 7,000 yan. So natuwa si WealthSec natin pero hindi naman natuloy, di ba, nung closing. So BDO 52 weeks high, SEC OK's ban offer of Ayala. So kasama to dun sa inapprove ng government natin sa mga offers. Ayan, kasama yung preferred shares offering of Megawide. Ayan. Eto, may dumating na naman ng vaccines, no? So hindi pa rin tayo naubusan. Very good para bumaba po yung ating COVID cases.
Rockwell Land said its board directors have given the go signal for the firm to enter into a 5 billion long-term loan facility with BDO Unibank. Ayan. Ayan, dami 2.13 million doses of Moderna and 661,000 doses of AstraZeneca. Ayan, so sana bumaba na talaga yung ating COVID cases. Ano pa ba nakalagay dito? MER, 6 for time implementing the 2.52% annual incremental renewable energy. Ayan, so papasok din siya. Globetel sets number 14 by October 12. Jollibee disclosed that its restaurants in Europe are back to their pre-pandemic level. So very good too. Kahit medyo nag-drop siya, di ba? So okay yung fundamental. Ito lang si Converge natin, medyo naiwan talaga. Coherence Clouds, 1 trillion shares under lockup expired today. Ayan. So ito pala yung yung lockup natin 1 billion. So kaya pala takot na takot yung yung market kasi ang laki pala nito. Ngayon, ang iniisip nila kung mambubuhos itong si Coherent Cloud. So sino kaya yung broker nitong si Coherent Cloud natin? Ayan, so ito yung kahapon na sentiment natin sa market. SMC wants to link battery storage to Luzon grid. Ang daming project nitong si SMC. Si RAC, si MER, yan din siya. So, galing kay 2Trade Asia po natin. Kay BSC, meron siya disclosure. BSC also has 15% equity in Vintage construction company registered in Thailand. Vintage and BTA are primary contractors for 220 megawatt solar project in Myanmar. Ayan. So, kaya pala, pumitik guys itong si BSC. Ayan, ito po yung pinaka-catalyst natin sa kanya. May project pala siya doon sa Myanmar. Ayan. So, good sa kanya. Okay, the fresh capital will allow BSC to expand its energy projects, especially for renewable energy. So, ito pala yung kasunod niya. M2DC private placement in BSC price at 0.285 per share. Ayan, so tandaan natin yan. Tignan natin mamaya. Meron pala siyang private placement. So, hindi natin inakala. May catalyst pala itong si BSC natin. So, tignan natin. Globe said GOMO will be available to provide MNP services by October 12. Yan, na-defer yung launching niya. Meron pa ba? PALMAC issued clarification on representation authority. PAL and MAC, ito yung clarify yung representatives. Tapos si MBAC, si Merrimart, hindi rin niya masyadong pinansin. So yun po yung mga na-retweet natin na info. Ayan. So balik tayo dun sa review natin sa PSE market natin, overall picture. So parang hindi yata na-update to. Tama ba? Biglang nag-drop yung ating 70 average, pero October 7 wala, new cases 0. So hindi yata na-update tong chart natin ito. So anyway, so alam naman natin pababa yung COVID cases. Okay? So okay dito sa US market, kaya tataka ako ba't ang lakas ng drop ng market. So pangalawang araw na okay siya. Europe medyo meron siyang correction. ASEAN market okay din siya, puro green. Ayan, so talagang wala lang yung sentiment ng investor sa PSE. Puro profit taking po yung nangyari. Lagi nagkakaroon ng buwasan po sa ating market. Ayan, so okay na naman si crypto nag-drop and then ngayon is medyo pa-recover ulit. So very strong siya. Asan ba si Shiba, Shinong Iba? Lumipad siya ng kagabi, kahapon ba? Tama ba? 400%. So grabe. Grabe yung galawan ng mga to. So, ayan. So, okay siya. Pero ngayon, nagko-correct na siya. 24%. So, sarap siguro i-short na ito. Si Shiba USD natin. So, tingnan natin mamaya. Baka mag-trade tayo sa cryptocurrencies naman natin. Okay po. So, yun lang muna. Yung pinaka-over picture. So, refresh natin itong si 2Trade Asia Prime natin para makita natin yung ating mga stocks na trending naman. So, unahin po natin si Converge. Ayan. So, matindi itong galawan ni Converge. So talagang takot po yung mga investors. Pero hindi, kasi ang naman, ang sinasabi naman na although tanggal na yung yung lock-up period niya. Ngayong araw na to, tanggal yung lock-up period ni yung investor na napag-usapan natin. Pero October 11 pa siya pwedeng ibenta. So siguro inunahan na ng iba. Kaya ganyan, ang lakas po ng drop nitong si Converge natin. So wala na, breakdown na po yung yung trend direction, wala na yan, invalid na yan. So, tingnan po natin by Monday. So, ngayon, resistance natin yung yung MA20. Sabi ko nga doon sa drawing ko doon sa sa Facebook account, parang ang ganda niya saluhin kanina kasi nga nagba-bounce siya dito sa Fibonacci 50 level. Ayan,
dito sa area na to, yung pinaka Fibonacci 50. Pero yun nga, hindi naman niya kinaya at bumagsak pa nga itong si Converge natin. So dapat, ang maganda makita sa kanya by next week, malaman natin kung yung investor na sinasabi na natanggal na yung lock-up period is yun nga po is mag-stay siya dito sa Converge natin. Kasi kung very big investor yon, di ba normally pag mga big investors nag-i-stay naman talaga sa company for the long term, and then unti-unti lang niya binibenta yung shares. Pero tingnan po natin, most likely yun pa rin yung sentiment, profit taking na talaga yung nangyari sa kanya. So hopefully mag-bounce siya kasi sakto naman siya sa support dito sa around yung closing natin 33.6, so which is 50% Fibonacci level natin. So fundamental wise, tinitignan ko naman guys itong si Converge, okay naman to, di ba? So eventually magre-recover din naman siya. So ang tanong lang naman diyan, kailan? Di ba alam mo naman yung nangyari kay ASN? Ayan, mamaya silipin natin si ASN. So ganun din naman kasi yung yung nangyari kay ASN last time, di ba? Nagkaroon siya ng sell off after ng kanyang bago yung kanyang stock rights offering naman. So tingnan natin sinong mga nagbenta sa kanya. Negative 10.4%, so hinila talaga yung index natin. Grabe yan ha. So maganda pa nga kasi negative 0.6 lang yung index kasi ang bigat din nitong si Converge natin eh. So ang laki ng sell off, negative 515 million. Teams of Mandarin yung sumasalo. Pero ayan si UBS Grabe itong si UBS, no? Ang galing yata mag-trade nito. Laging buhos yung ginagawa niya doon sa mga stocks. So, nakita natin lagi nagbebenta to eh. So, ibig sabihin, nakasalo siguro ng marami during the startup kay Converge. Ayan. So, dapat malaman natin kung sino yung pinaka-broker po nung ating investor na yon para makita natin kung nag-start na siyang magbenta. Siyempre, ayaw muna natin pag nagbebenta siya, di ba? Pero eventually, magre-revert back din naman itong si kasi fundamental wise, okay naman itong si Converge natin. So, siguro ang next na catalyst niya para mag-reverse siya is yung ating earnings. Yun na lang po yung abangan natin sa kanya. Pero sa ngayon, risky trade siya kasi malakas yung foreign selling. So, buti nga medyo hindi pa siya grabe yung pagbagsak niya kasi negative 500 million, laki po noon. So, sino-sino yung sumalo noon, di ba? So, anyway, hopefully makita natin yung rebound niya by next week. So, ngayon, nasa support lang siya. Tingnan mo lang. Pag medyo mali yung pasok natin, yung next support niya is nandito sa nasa 30 pesos na siguro yung pinaka-support natin. Mga 31, tingnan natin na ito yung pinaka-support na next. 31.3 or 31.4 level kay Converge naman natin. Okay? So, dapat talaga malaman natin yung yung mga ganyan, yung mga lock-up period. So, ngayon, yung mga bagong pasok na REITs natin, di ba? Tignan po natin yung mga 180-day period lock-up nila. Yung mga bagong pasok yan, si RCR, MREITs, si PhilREITs, DDMPR, meron na ba? Ilang buwan na ba si DDMPR? Bantayan natin yung mga yan kasi ganyan na ganyan din yung nangyari kay kay Merrimart, di ba? Nung nalaman na malapit nang matapos yung lock-up period ng mga investors, nagkaroon din siya ng mga sell-off naman. Okay, pero eventually tingin ko babalik din naman si Converge. Yun nga lang, lagi naman nating tanong is kailan yung yung balik naman niya. Okay po. So, yan po yung nangyari sa kanya. Next natin si BSC. So, alam mo na yung catalyst. Meron pala siyang investment doon sa bandang Myanmar, renewable energy. So, kaya po nagkaroon ng malakas na uptick itong si BSC. So, tingnan natin yung pinakagalawan po niya. Meron siyang laki 17.65%, negative 843,000 lang. So, nandiyan pa rin yung iba. Call Gold Star yung main buyer, and then Call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, walang foreigners. So, makita mo dito, percentage ng foreigners is nandito sa sellers, pero locals yung pumitik po ng price action nitong si BSC naman natin. So, itaas ko to ng konti. Medyo bullish tayo sa kanya kasi maganda yung volume niya eh. Pero check mo din kasi meron ding ugali itong si BSC na hopefully mag-sustain yung niya, yung kanyang catalyst. Kasi ito, may ugali din siya na na pansin natin to last time na pag malakas yung niya, uptick, nagkakaroon siya ng profit taking. So hopefully hindi naman kasi papunta sa bullish yung market natin. Tapos okay din naman yung kanyang catalyst. So tingnan lang natin, sana hindi siya mauntog dito sa MA100 para masabi natin
reversal na itong si BSE. Kasi akala din natin reversal na siya last time. Hindi naman nagtuloy, di ba? Dito sa area na to. So, ngayon, magiging malakas na resistance niya itong ating MA100 or siguro dito sa mga 0.64 levels naman. Okay? ACE-N. So, nakita ko na kanina. Binabantayan ko to si ACE-N natin. So, maganda pa kasi yung ano niya, run up. Although, overbought na siya, guys. Di ba? Kagaya na nangyari kina Converge, di ba, nasa overbought, tapos nagkaroon malakas ng profit taking. Pero makita mo medyo slow down yung yung ramp ng niya, yung galaw ng indicator. So nasa na siya, ay 77. Pero sina-converge umabot pa ng mga halos 90, di ba? Bago siya nagkaroon ng malakas na pullback. So tingnan natin, mali mo ituloy niya. Pero based dito sa price action niya, very bullish na siya. Nagkakaroon na po siya ng malakas na momentum. So taas ko yung support natin. And then, i-adjust ko to. So, currently, nasa resistance area po itong si ACE-N naman natin. So, gamitan kaya ulit natin ng extended Fibonacci para makita natin yung next na resistance area kung tama yung galaw ko dito. So, depende ko saan mo nilagay yung mga Fibonacci level. So, parang tama naman. Pwede kang mag-expect dito kung malakas yung sentiment sa kanya, mga 13. Siguro mga 13 peso level itong si ACE-N naman natin. Ayan. So, anyway, yun lang naman yung personal opinion ko sa kanya. Tingin ko is okay pa si ACE-N as compared kay Converge last time. Kasi si Converge talagang kita mo na dire-diretso yung galaw niya. Kay kay SEC, medyo nakakaano din yung galaw niya kasi parang Tory din yung yung price action. So meron siyang gain 1.61%, 114 million net foreign buying. So malakas. Regis Credit Suisse, andyan siya. Si LSA, meron din. Call Salisbury at saka si, take profits na pala si JP Morgan. Yan yung tutulak sa kanya last time naman. So, tingnan po natin. Hopefully, masustain niya yan. So, kung tama yung analysis natin, baka meron pang igagalaw itong si ACE-N naman natin. Dito, so, kung papansinin mo yung net foreign buying nitong si dito, price action wise, wala naman siya masyadong ginawa ngayon. Pero yung net foreign buying niya, ilang araw na? Nagbilang ako kanina Maabot siya ng 6 days. 6 days na yung net foreign buying. So, merong bumabitega kahit papano. Ngayon is 3.8 million. So, meron naman siyang gain 0.95%. So, nabuhusan din yata ito ng closing Call Salisbury yung main buyer and then Call BPI yung ating pinaka main seller sa kanya. Ayan. So, at least, pag tinignan mo yung galaw ni dito, meron na siyang strong support dito sa 7 peso level. Hopefully, hanggang dyan lang siya. Kasi akala mo, babagsak na talaga siya. In-expect ko nga last time, baka mag-double bottom dito sa 6.7. Kasi breakdown to itong candle na to. Pero yun pala, false breakdown yung ginawa naman niya. Ayan. So, anyway, hopefully, mag-stay siya dyan. Nakahinga ng maluwag yung mga kasama natin na long-term investors kay dito naman natin. So, ngayon, next, panahon na yata ng banks. So, tingnan po natin kasi ang lakas ng breakout. Normally, pag maganda yung banks, maganda yung maganda yung sentiment ng market. So, kaya ang tataka din ako hanggang sa ngayon is hindi pa rin tayo makalampas dun sa ating 7,000 level. So, very good yan guys. Tagal na nito. Inaantay ko din dati itong si BDO mag-breakout. So, dati nakapwesto tayo dito, hindi rin nagtuloy. Pumwesto tayo, hindi rin nagtuloy. So, ngayon nag-breakout na siya kung kailan walan tayo sa kanya. So, anyway, congrats dun sa mga long-term investors. So, para sa inyo po ito, maganda po yung galaw niya. So, next na resistance is mataas. Taas natin dito. Pwede dyan, mga 129. Medyo bullish tayo. Lagay na natin sa bullish kasi first time niya magkaroon ng medyo malakas-lakas na breakout naman. Ayan. So, meron pala siyang hindi natin napapansin. Meron siyang ascending triangle. Ayan. So, hanap tayo ng mga stocks na ganito. Baka meron mga ganito na magbe-breakout. So, maganda yung position. Hopefully, matuloy siya. Nag-pullback siya kanina. Pero at least, nag-stay naman siya. So, ilan yung gain niya? Meron siyang 4.31%. Tapos, laki na. First time guys, nakita ko to. 322 million net foreign buying, Credit Suisse, Salisbury, then si Credit Suisse din yung pinaka main seller. So nilaro ni Credit Suisse pero yun nga kinaya po niya yung ating breakouts naman. Okay? So medyo bullish tayo dito sa kanya. And then si Wilcon, so ang ganda ng bounce niya. Although alam natin pinitik siya nung closing. Kaya muna natin sino ba nagpaggalaw dito kay Wilcon natin. So meron siyang gain sa close 2.79%, negative 46 million net foreign selling. Maybank, ayan. So ayan, andito pala si UBS. Maybank, UBS, Regis DBP Daiwa naman yung DWA yung
main seller natin sa kanya. So, close the gap lang niya. Congrats dun sa mga sumalo at okay po yung ating closing. So, sabi nga naman kasama natin, by Monday natin mararamdaman yung effect niya as a blue chip naman. So, ganda ng RSI, nag-stay siya. Laki ng volume. So, nandiyan pa rin sila guys. So, meron pumuntik kanina eh. So, lagyan natin ng guide para makita natin. Very good. So, na-sustain niya yung galaw niya, no? Dapat pala ito yung nahawakan natin. Ayan. So, anyway, nag-bounce siya. Akala ko babalik siya dito sa MA9 pero kinaya po niya. So, hopefully, magtuloy-tuloy po yung galaw niya. So, wala tayong resistance guys ha. Yung pinaka-resistance natin is yung pinaka-peak natin sa kanya last time. Or yung, tama yan, yung body ng candle. Pero, in the future, tingin ko kakayanin niya to. Parang si ASN, di ba? Nang nag-drop siya. Pero, di ba, since fundamental company, di ba ito, kinaya din naman niyang bumalik, di ba? Ayan. So, matagal nga lang. Pero, hopefully, si Wilcon, hindi ganun katagal. Kasi, kakapasok pa lang niya sa blue chip levels naman natin. Okay? So, tapos si FGen, ganun din. Maganda din po yung galaw. Yan natin, Ayan. So, nag-close the gap din pala siya. Maabot siya. Sakto. Close the gap. So, pero ang ganda ng galaw niya. Tingnan natin si FGen. Meron siyang gain na 5.07%. Pero ang lakas ng nagsisell pa rin yung iba. Negative 1.56 million. So, Maybank Papa yung main buyer. Si LSA Maybank yung ating main seller. So, ako din, in the short term, tingin ko, malakas na resistance yung gap. So, siguro mag-iipon siya ng lakas. So, pwede siya magkaroon ng ascending triangle dito. Magre-retest siya na magre-retest para ma-shake out yung mga mahina. Pero ang laki ng volume niya ngayon, di ba? So, anyway, hopefully makabawi siya. Kasi, fundamental wise, wala naman nagbago, di ba? So, yun lang. Nagkaroon lang ng reshuffling yung portfolio po ng ating mga investors kasi tanggal po siya sa blue chip index naman. Okay? So, yun po yung ating mga reviews. So, yun lang muna. Aral po tayo over the weekends. So, as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Yung ating crypto ko to. Check mo yan, yung Curious Ka. Facebook account, Facebook page, Twitter account, yung ating Bodega Pick na website. And then guys, doon sa mga nag-aaral check nyo po yung ating Patreon. So kung gusto nyo po ng guide, open pa rin po siya until early next week after na-close ko na siya. Then, November 2 na po ulit yung ating opening naman sa kanya. Okay, so yun lang po. Maraming salamat ulit at happy weekends po sa inyong lahat.